Paano mag-print ng SSS contribution gamit ang mobile phone? Yan ang ituturo natin sa video na to. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. So mag-open lamang po ng browser. So by the way, hindi po available ang SSS contribution. Hindi po natin siya ma-view gamit ang SSS mobile application or yung SSS app. So, ang gawin mo, mag-open ka ng kahit na anong browser, halimbawa Google Chrome sa iyong cellphone. Tapos, i-type mo sa Google Chrome ang SSS Members Portal. So, makikita mo dito merong my.sss portal. So, dyan po tayo maglalagin. Dapat meron ka ng account sa SSS para ma-view mo ang iyong contribution. So, bago mo i-click ang website ng SSS, punta ka muna dito sa tatlong dot dito sa pinakaitaas. Itong tatlong dot na to dito, i-click mo po yan at hanapin mo itong desktop site. So, kailangan naka-check itong desktop site mo po para ma-view natin ang ating SSS contributions. So, pagkatapos nyan, syempre maglalagin na tayo. I-click natin itong my.sss portal at maglalagin na tayo gamit ang ating user ID at password. So, kung wala ka pang account, so dito makikita mo, so no account yet. So, create now. I-click mo itong create now na nakasulat in blue. At mag-register ka muna para magkaroon ka ng online account sa SSS portal. So, kung nakapag-login ka na, so syempre, hihingi po sila ng one-time password, isulat po natin ang ating OTP. So, sana ay meron na kayong OTP para ma-secure ang inyong SSS account. So, gagawa tayo ng panibagong video kung paano gawin ang OTP. So, ngayon, nandito na tayo sa SSS website. So, ito na yung makikita natin sa ating dashboard. So, i-click mo itong view contributions dito, or pwede din napunta ka dito sa tatlong dash na to dito, i-click mo yan, makikita mo may member details, tapos i-click mo ang member details at hanapin mo ang view contributions. Pero shortcut na, dito ka na sa view contributions, itong blue dito na nakasulat. So i-click mo yan, makikita na natin ang ating contributions. Lahat ng contributions natin, simula nang mag-register tayo, simula nang maghulog tayo sa SSS. So ngayon, tanong ng karamihan, paano ba i-print gamit ang kung naka-mobile phone ka lang? So, i-click mo ulit itong tatlong dot dito sa itaas, yung click mo kanina para sa desktop site. So, i-click mo ulit yan. So, pagka-click mo yan, hanapin mo itong share. So, ito. So, share. So, i-click mo ang share at makikita mo na dito sa pinakaibaba, meron ng print. Ito. So, i-click mo ang print. At makikita mo na ang settings na maaari mong i-change para sa kung ano yung gusto mo na pag-print. So, dito, paper size. So, kadalasan gumagamit ng ISO A4 na bond paper. So, pwede rin na legal. Pwede din yung letter or yung short bond paper. Tapos, yung legal, yun yung long bond paper. Pero, depende kung ano yung hiningi sa inyo ng inyong company. Or depende kung ano yung requirement nung agency kung ikaw ay nag-apply abroad. Pero tulad ng sabi ko, kadalasang bond paper na ginagamit ay ang A4. So ISO A4 ang nakasulat. Sa orientation naman, ito yung landscape or portrait. Ibig sabihin ng landscape, pahiga siya. Yung portrait ay patayo. So mamaya ipapakita ko sa inyo ang portrait. Tapos, pero ito, landscape, yung kadalasan din na piniprint ay naka-landscape siya dapat para makikita yung January to December at hindi maraming bond paper ang magagamit mo. Kasi kung portrait, maraming pages ang magagamit kasi 2 year lang ang makikita bawat page. So ngayon, kung nakaset na lahat, kung okay na lahat, so dito sa color, pwede mo rin yung i-black and white, pwede rin i-color mo. So, kung nakaset na lahat, so, dito sa itaas, makikita mo merong arrow down dito sa pinaka-itaas. I-click mo yan. Makikita mo dito ang printer mo. Kung ikaw ay mayroong printer sa bahay, so, pwede mong i-print yan kung mayroon ka ring OTG na. Kasi, pwede ang mobile phone i-connect mo sa OTG. Gagamit ka lang ng apps. Tapos, pwede mo nang i-connect sa printer. Pero, kung wala naman,
pwede mo rin siyang i-save as PDF file. Ito, merong option dito na save as PDF file. Ibig sabihin, isi-save mo siya ng naka-PDF file, mapupunta siya sa files mo, tapos pwede mo na siyang i-print sa labas kung saan mo gustong mag-print. So, kung nakaset na lahat, so i-click mo ang save as PDF kung gusto mong PDF. Tapos dito, itong circle dito na blue na mayroong nakasulat sa loob na PDF, dyan mo i-click. Tapos, ito na, yung after nun, yung lalabas ay, pwede mo na siyang i-save sa, masasave mo na siya sa iyong files. So, pwede mong ulitin itong pangalan, pwede mong baguhin ang pangalan, yung mas mabilis mong maalala, or mas mabilis mong mahanap sa iyong files. So, kung okay ka na sa name, save mo na. I-click mo na itong save dito. At, mahanap mo na siya dito sa iyong files na apps sa iyong cellphone. So, balik tayo kanina kasi merong mga iba na pag nagpe-print sila, putol. So, hindi nakikita yung lahat ng so, balikan natin yung halimbawa ito dito. So, pagka-print, so, January to July lang yung nakikita sa mobile phone. Yung iba naman, July to December. So, so, yung iba kasi, pwede din kasi na mag-screenshot. Pero, paano mo i-screenshot kung hindi mo na nakikita lahat? So, sa pag-print, ganun din. Kung hindi nakikita dito lahat, pagka-print mo niyan, putol din yung hindi din mapiprint lahat. So, ano yung remedyo natin dyan? So, yung ituturo ko lang is base sa kung ano yung alam ko. So, sana ay makatulong din sa inyo or sana applicable din sa inyo. So, kailangan mo lang gawin dyan is i-zoom. Paliitin mo yung letters sa iyong Google Chrome. So, dapat yung zoom in, zoom out ay maliit lang na percentage. So, paano hahanapin? So, saan mahahanap ang zoom in, zoom out? So, balik ka ulit doon sa tatlong dot kanina dito sa itaas. Yung kung saan tayo pumasok para sa desktop site at para sa share. So, i-click mo ulit yung tatlong dot na yon. Tapos, hanapin mo sa pinakadulo, meron dito yung settings. Ito, yung settings. So, yan ay kung wala kang nakikita na zoom option dito. So, punta ka sa settings. So, i-click mo ang settings. Hanapin mo itong accessibility. Ito, accessibility. Pagkatapos ay, makikita mo na dito ang iyong zoom in, zoom out. So, kung malaki siya, so, yun yung mangyayari na hindi makikita lahat sa screen yung January hanggang December. So, ang gawin mo is paliitin mo to dito, siguro mga 80%. Try mo lang hanggang sa makita mo lahat. Ayan. So, kaya hindi nakita yung sa akin kanina kasi naka 131% ako. So, para mas klaro lang yung pag-discuss natin. Kasi kung maliliit na letters, yung Google Chrome ko, so mahihirapan tayong mabasa itong ating ginawang video. So, paliitin mo yan para kita lahat. So, again, ulitin natin. Punta ka doon sa tatlong dot kanina. Tapos, hanapin mo ang settings. Tapos, hanapin mo ang accessibility. Ayan. So, sa pinakadulo ng accessibility, so makikita mo dito, accessibility, pinakadulo niyan, kung i-browse mo pataas, makikita mo dito itong option na show zoom option in main menu. So, i-on mo yan, tulad nito dapat naka-blue siya, para pagpunta mo doon sa tatlong dot, automatic, meron ka nang makikita doon na zoom option. Hindi mo na kailangang magpunta ng settings tapos magpunta ng accessibility. So, i-turn on mo ito. Okay, so sana nakatulong po sa inyo yung video natin. Tapos, ipapakita din natin yung sa kung naka-portrait. So, ito, sa orientation natin, halimbawa, naka-portrait or patayo yung pagka-print. So, ito yung magiging resulta. Ito yung magiging result na 2 year lang yung kasya sa isang bond paper. Siguro kung paliitin natin, kasi yung akin naka 131%, so siguro kung paliitin natin yung letters, magiging siguro kasya ang 3, so hindi tayo sure. So, pero, mas maraming bond paper talaga ang magagamit, lalo na kung medyo marami na yung SSS contributions mo at matagal ka nang naghulog sa SSS. So, ayan. So, depende na sa inyo. At,
Depende na kung ano yung kailangan ninyo. So, kung sa company lang naman, local company, pwede lang i-screenshot. Kung sa OFW, yung mga requirements, so stricto ang mga agency. So, kailangan, kung hindi kaya sa mobile phone, I suggest you to na mag-desktop na lang talaga para mas klaro yung pagka-print mo. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials. Thank you for watching.